Alphabet of lines. Sa industrial manufacturing, kailangan ang tanan production crew, product designers, o manufacturing engineers pareho og language para sa final product sakto sa giplano. Dapat klaro tanan, dimensions sa product, tolerances, materials, assembly directions, o uban pa. Pero ang language dili sulti-sulti. Lines, numbers, symbols o illustrations ang gigamit. Murag graphic language ni nga imong basahon ug tan-awon, dili paminawon. Mao ni ang language sa blueprints. Diin ang pictorials mo replace sa written instructions. Depende sa purpose ug user. Lahi-lahi ang forms sa blueprint. Natay fabrication drawings na standard symbols or for mechanical, welding, electrical, and construction. Naasad tay sketches para ipakita ang idea, technical principle, o function. Reading blueprints, magsugod sa pagkaila sa mga types sa lines. Ang line sa drawing na ay kanang specific form. Thickness, thick or thin. Composition, solid, broken, or dash. Ang kada line kay naay meaning sama sa letters sa alphabet. There are 10 types of lines. First kay ang object lines. Visible lines, thick solid line. Outline sa tanan nga visible surfaces. Pinaka-importante kay basa ni sa tanan nga lines sa drawing. Ang ikaduha kay hidden lines. Invisible lines, thin dash lines, short or evenly spaced. Para sa hidden surfaces, sugdan sa dash kung naa sa line, pero dili mag-form og solid continuation. Ikatulo kay center lines. Alternating long ug short dashes, thin like hidden lines. Ipakita ang central axis sa object. Gigamit sa circular objects o circular parts para makita ang center points sa circle o hole. Ang ikaapat kay phantom lines. Thin lines, long dash plus 2 dashes. Para sa alternate position sa parts, repeated details o missing parts. Ang ikalima kay dimension lines. Short solid lines nga nagpakita sa distance between 2 points. Na ay arrowhead sa ends, broken kung ibutang ang dimension value. So, good day everyone. So, I am Jenely C. Buanghog and I am going to continue the report of this topic. So, next is the extension line. Extension lines are short, solid lines used to show the limits of dimensions. They may be placed inside or outside the outline of an object. They extend from an outline or surface, but do not touch it. Extension lines are the same weight as invisible lines. So, ang kaning extension line is kanang mugbo na siya and nga solid nga line which is kanang gigamit siya sa technical drawing to measure gani or to para masukod ang isa ka object. And ang kaning extension line kay pwede ni siya bisag asa mabutang which is pwede siya ma-measure dito sa sulod sa isa ka object or pwede sa dimo siya mabutang sa kanang gawas. But ang kaning extension line is kanang ay pwede nimo siya kanang bisag asa mabutang like sa akong gingon nga pwede nimo siya ibutang sa gawas or sa sulod. But kinahanglan is ang kaning extension line is dili gini mo siya kanang like there is a gap ba like dili gini siya magtakto or kanang magsikit gali sa isa ka object kay ang kaning extension line kay mura siya kanang invisible ra ba siya ba invisible. So next is the leaders lines. Leaders or leader lines indicate the part or area of a drawing to which a number
note, or other reference applies. They are solid lines and usually terminate in a single arrowhead. So, ang kaning leader lines is very useful gid siya sa technical drawing. Kay through aning leader lines kay kanang, for example, ang leader lines kay nang nasyay arrows nga naka-point out sa isa ka specific object. So, for example, kung ang specific object kay kanang naka-point out, so after ana is kanang nasyay connect nga kanang numbers. So, after sa numbers is nasa note nga ibutang. So, sa pamaagi sa kanang pagbutang sa connect sa numbers o sa arrows, sa numbers and sa kanang notes, so kanang it means nga dali ra gani ma-point out kung sa kanang dali ra ma-point out kung asa na siya nga kanang part or asa na siya nga specific part ang nga kanang kuan ay nga pwede siya nga ma-apply sa kanang area or sa kanang isa kanang object. The next is the break lines. So there are long and short break lines. These indicate that a part is broken out or removed to show more clearly the part or the parts that lie directly below the broken out part. They also are used to reduce the size of the drawing of a long part having a uniform cross section so that it can be shown on in smaller sheet of paper. Short breaks are indicated by solid thick freehand lines. Long breaks are indicated by solid thin road lines broken by freehand zigzags. Breaks on shafts, roads, tubes, and pipes are curved. So ang kaning break lines kay ang main use jud ani niya is kanang ang main use jud ani niya sa technical drawing kay kanang it is used to shorten the length of the view or to remove the unnecessary parts of an object, making the drawing more concise and easier to read. So as ako pang giingon is kanang kuan ay ang mga unnecessary, for example, di ba for example sa picture, so gitunga siya and ang gitunga siya. So ang kanang pagtunga niya is nasa duha, which is ang kaning short break lines o long break lines. So ang kaning short break lines kay kanang usually siya kay pa zigzag or pa wavy lines, while ang long break lines kay use line or zigzag or dash patterns. So di ba gitunga man ni siya, so ang kanang after siya matunga is kanang gikuan siya ay gikanang so di ba gitunga man siya. So after na gitunga is gipang-remove ang mga unnecessary things para gani nga kanang ma-concise siya o easier siya kanang kuan ba easier or kanang masayon siya tan-awon or sabton. And ang kaning pagkuan ani niya is nakatabang siya kay para gani nga ang space sa isa ka, for example sa MG drawingan is kanang mas dako siya og space, di ba kung if ang whole man jud nga imong ibutang nga kuan is kanang makuan siya mura siya malangkog tanan. So if ang katunga ra ang imong ibutang, so nakahatag siya og kuan nga nakasave siya sa space sa imong drawing sheet. So next is the section lines. Section lines or crosshatch lines distinguish between two separate parts that meet at a given point. Each part is line or hatch in opposite directions with a parallel lines placed approximately 1/16 inch apart at 30 degrees, 45 degrees, or 60 degrees across the exposed cut surface. Most section lines followed this pattern. Section lines are also used to depict specific types of materials used the part or subject of the drawing. So ang kaning section lines is also gitawag din siya og cutting plane line. Kay tungod once for example sa object, if once nga kanang gi-ikat siya and after nga ikat is kanang di ba ma-separate ang isa ka gikat and isa ka gikat. After ana is kanang dito makita na nato nga na siya line or opposite kanang parallel line, which is nga ang ihang gilayon is 1 to 16 inches sa kuan ay sa angle nga nag-angle og 30 degrees, 45 degrees, or 60 degrees. So ang kaning section line kay ang kuan jud ani niya is kanang mapakita gani kung unsa nga specific nga materials ang gigamit sa kana nga object or sa kanang specific nga area sa kanang nga sa technical drawing. So there are different patterns used to represent some of the more common materials
used in manufacturing are shown in figure 1 to 13. First is cast iron, second is the electric isolation, third is the rubber, fourth is the steel, and 5 is the sound and heat isolation, 6 is the magnesium alloy, 7 is the bronzy brass copper, 8 is the electric winding, 9 is the fabric or screen, 10 is the aluminum and alum alloy, 11 is the transparent material, 12 is the porcelain glass, 13 is the sense lead babette, 14 is the wood, and 15 is the liquids. The last is the cutting plane line. A cutting plane line consists of heavy dash followed by two shorter dashes. At each end, it has a short line at a right angles to the cutting plane line terminating with arrowheads pointing in the direction from which the cut surface is viewed. Cutting plane lines are usually labeled with a letter at either end to identify the drawing of the cut surface indicated by the same letters on the same sheet of paper. The cut surface drawing is also called section. Remember, the two factors which determine the appearance of a line are its relative thickness and its composition. Lines are drawn in two thickness, thick and thin. The composition of a given type's line refers to the factors such as whether it is solid or broken, whether it contains dashes, whatever the dashes are short or long or alternating, and similar variation is the way the line is drawn. So, ang kaning cutting plane lines kay kanang gitunga siya. And after sa gitunga niya is kanang sa kanang naas nay nagsunod nga kanang duha ka lines which is pabarog nga lines. And after sa pabarog kanang sa kilid, di ba? For example is gitunga man to siya. And after sa katong pagtunga is sa kinalasan ato niya is na siya nagsunod nga duha ka dash lines which is nga kanang duha ka pabarog nga lines nga gagmay. And sa kuan ato niya is na siya kanang ang sa direction niya is kanang naa siya arrowhead sa babaw. And after sa arrowhead sa babaw kay kanang kuan ay kanang gibutangan siya og kanang letters which is kung unsa to ang gibutang nimo nga letters are is kanang for example ang gibutang diri nga letters sa pikas is A. So ang sa pikas pod is A. So kanang kinahanglan nga magpareha jud na sila og kanang kuan ay letters sa kanang isa ka drawing. And the cut ang kanang ang the cut surface drawing kay gitawag siya og section lines. So applications of lines is vital to ensure that the placement of the line does not interfere with the accurate representation of the part or subject of the drawing. For example, a hidden line begin with a dash and contact with the line from which it starts except when a dash would form a continuation of a solid line. So ang kaning application sa lines kay nakatabang ni siya sa placement sa kanang line nga para gani nga dili ma-interfere or dili kanang magkagubot or masagol siya sa kanang isa ka subject or sa isa ka representation sa drawing. And ang for example, ang hidden lines kay kanang naggikan siya sa kanang dash lines. Pero ang kanang hidden line is pwede siya mahimo mo continue siya para mahimo into a solid lines.